Magiging isang cursed object si Yuji Itadori tulad ni Ryomen Sukuna. Magiging nga din bang mga fingers ang scattered soul fragments ni Yuji? Siya nga bang magiging Sukuna 2.0? Dito din guys, bago mamatay si Yuji, maghahanap sila ng bloodline, ng lineage kung saan kadalasang nanggagaling ang mga physically gifted or heavenly restricted individuals tulad ni Toji, tulad ni Maki, tulad ni Tsurugi. At magke-create sila ng mga cursed tools na magagamit ng mga physically gifted individuals na yon, kasabay ng pag-create at pagtuturo sa current sorcerers na kung paano gumawa ng special type of barriers tulad ng barriers na ginagawa dati ni Tengen, para masigurado na eventually kahit wala na sila, kahit wala ng mga sorcerers, hindi basta-basta dadami at lalakas ang mga cursed spirit sa future. Ang lahat ng yan at ang ending ng Jujutsu Kaisen Modulo, tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 25. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng chapter guys, nagbalik itong si Yuji Itadori kasama si Panda na nakuha nga niya sa cursed warehouse sa previous chapter. At ang lugar na ito na pinuntahan niya, walang iba kung hindi ang bahay kung saan naririto si Kugisaki Nobara. Dito ay napipikon niya si Nobara kay Yuji guys, dahil pagkapasok niya ng pinto, wala siyang ibang sinabi kung hindi iyo, na para bang napaka-casual na binabati niya dito si Kugisaki after niyang mawala ng napakaraming taon. Of course, magagalit si Nobara dahil para bang hindi inisip ni Yuji kung anong nararamdaman niya. However, itong nagsilbing para bang introduction ng chapter na ito guys. Sumunod na mga panels, makakabalik muna tayo sa meeting ng mga Loomer at nitong si Maru at Cross. Ayon dito guys, unanimous decision. Hindi nila papatayin ang mga Kalyans. Kahit na alam nila na there is a possibility na baka kainin, patayin ng mga Kalyans ang future generation ng mga Loomer since iba na nga ang color ng soul nila, hindi pa rin nila papatayin ng mga Kalyans dahil lang doon. Inexplain dito nitong si Oski na actually, hindi lang naman daw dahil sa hindi sila inaatake at hindi sila pinapatay ng mga Kalyans, kaya nagkaroon sila ng magandang bond sa mga to. In the very first place, ito ang kanilang way of life. Hindi porke naririnig nila ang soul at nakikita nila ang soul ng mga Kalyans ay yun ang naging rason kung bakit naging close sila. Magmula pa lamang ng mabuo ang Simuria, ganito na talaga sila. At hindi nila basta-basta puputulin ang bond, ang relasyon na yon sa mga Kalyans dahil lamang sa potential danger na nag-aantay sa kanilang susunod na henerasyon. Therefore, malinaw ang desisyon dito ng mga Loomer. Kahit anong mangyari, hindi nila papatay ng mga Kalyans, pero hindi din nila hahayaan na kainin at saktan ng mga Kalyans ang susunod na henerasyon. Makikita natin dito guys ang parallelism tulad nitong si Yuji Itadori, although oo bilang isang human, sabihin na natin hindi man pure, combination siya ng human at cursed spirit, hindi niya basta-basta inannihilate ang mga Simurians. Inisip niya ang kalagayan nito at gumawa pa siya ng paraan para magkaroon talaga ng tunay na coexistence. Pareho lang ditong ina-apply ni Maru. Yun ang rason kung bakit na-reach nila ang konklusyon na ito. Pero ayon kay Maru guys, kinabahan pa daw siya. Dahil nga alam niya na napakabigat ng ginawa niyang sariling pagdedesisyon, iniisip niya na baka patawan siya ng death penalty ng mga Loomer. Buti na lamang daw hindi nangyari. Dahil ang majority ng mga Loomer ay nag-a-agree at para bang na-realize nila at some point na tama naman daw talaga ang ginawa nitong si Maru. Pero ibang case para dito kay Cross guys. Since hindi naman talaga niya yung plano at itong si Maru talagang gumawa ng planong yun at ang nag-execute, tumulong lamang itong si Cross. Si Cross ang nabalingan ng galit ng ilang mga elders sa loob ng mga Loomer. Pero switching of scenes guys, makakarating tayo ngayon sa Okutsu household. At sa loob nito guys, pinagagalitan at sinesermonan ang magkapatid na Yuka at Tsurugi. Pinagagalitan sila ng walang iba kung hindi ang kanilang nanay. Dahil alam nyo naman guys, hindi pala nagpaalam ang dalawang ito. Ang dalawang ito, itinago daw nila ang kanilang bloodlust, ang kanilang killing intent up to the very final moment na kakailanganin nilang lumaban. Itong si Yuka, hindi daw nagpaalam na mag-e-engage sa isang duel para malaman kung sino ang makakakuha ng Tokyo. Habang ito namang si Tsurugi, hindi din nagpaalam. Bigla na lamang umalis at makikipagduelo din pala sa isang unknown na alien. Rason kung bakit
medyo napipikon ang nanay na ito sa kanilang dalawa. Habang sinasabi na hindi porket okay ang kinalabasan, hindi porket all's well ends well daw, hahayaan na lang ng nanay nilang ginawa nila. Kailangan daw mag-reflect ng dalawang ito sa kanilang actions. Subalit sa pag-alis ng nanay nila sa labas ng room kung saan pinapagalitan ng magkapatid, may pahabol siyang mensahe. Habang sinasabi na alam and aware na aware din naman daw siya na ginawa ng kanyang dalawang anak ang lahat ng kanilang makakaya para sa sake ng Jujutsu Sorcerers, para sa sake ng Earth, and forever, habang buhay daw na magiging proud ang nanay nilang ito sa ginawa nila. Rason kung bakit masasabi natin na oo, stricto ang nanay ni Yuka at ni Tsurugi, pero tinatreasure talaga sila nito. Hindi natin ito pwedeng ikumpara sa kung paano tinrato ng nanay ni Maki at ni Mai ang dalawang yon. Ngayon, makakarating naman tayo sa interaction and conversation sa gitna ng main character ng main series na itong si Yuji Itadori, Kugisaki Nobara at itong si Panda, na kung saan nag-e-explain na dito si Yuji kung bakit ngayon lang siya nagpakita. Natatakot daw siya. In the very first place, sobrang tanda niya na, hindi nga siya nag-age at alam din natin na baka sa susunod na 200 to 300 years, buhay pa rin si Yuji Itadori. Because of this reason, natatakot siya na makita ang lahat ng mga kakilala, ang lahat ng acquaintance, ang lahat ng kanyang mga kaibigan na isa-isang namamatay habang siya ay hindi tumatanda. At hindi lang yon, naliligaw at nawawala na daw siya ng sense of self dahil nga isa siyang combination ng cursed spirit at ng human tulad ng kapatid niya na si Choso. Natatakot din siya sa kung anong pwedeng sabihin ng mga nasa paligid niya dahil hindi nga siya human. At feeling at palagay niya ay dapat daw hindi na siya mangialam sa lahat ng mga pangyayari ngayon dahil as of now, dapat hindi na siya malakas. Dapat matanda na siya at dapat nga siguro patay na daw siya kaya hindi dapat siya nangingialam sa mga current circumstances. Pero habang inire-reveal dito ang itsura ni Yuji Itadori sa kanyang 89th year na nabubuhay sa Earth, dito ay binanggit din ni Yuji kung ano ang kanyang realizations. Kapag daw hindi niya tiningnan ng maayos ang present, makakalimutan niya ang past at hindi din niya makikita ang future. Rason kung bakit bumalik na siya ngayon sa kanyang sense of self at alam niya na kung anong dapat niyang gawin. Nabanggit dito ni Yuji na talagang konektado daw talaga ang past, present, and future. And all throughout this time, ang tumatakbo daw sa isip nitong si Yuji habang paligoy-ligo at paikot-ikot siya sa buong mundo ay ang paghanap ng paraan para baguhin ang kanyang way of living. Pero sa pagdating ng mga Simurians, sa pagkakita niya ng kung paano nagpupush through ang mga Simurians kung gaano nila kagusto na magkaroon ng coexistence, sa nangyaring mga contradictions at sa nangyaring friction sa gitna ng humans at ng mga Simurians, naisip at na-realize niya kung ano talagang dapat niyang gawin. Dito din guys na flash ang para bang isang panel kung saan ipini-feature dito ang kanyang lolo na alam nyo naman guys kung anong palaging pinapaalala kay Yuji maging sa oras ng kanyang kamatayan. Ang tumulong sa mga nangangailangan dahil alam niya nakakaiba ang lakas nitong si Yuji. Kaya ngayon, nag-commit itong si Yuji. Habang sinasabi na from here on, hindi na niya aalisin ang kanyang way of living. Alam niya kung anong dapat niyang gawin at tutulong siya sa humanity as much as possible. Pero para magawa at ma-execute niya ang mga plano na nasa isip niya, kakailanganin niyang tulong nitong si Nobara Kugisaki. Rason kung bakit makikita natin dito guys, imbes na para bang ma-frustrate itong si Nobara dahil kahit matanda na siya, kinakailangan pa rin siya ng Jujutsu Society, mas natuwa pa siya ngayon. Dahil dito ay naisip at nakikita niya na nagbabalik ng dating Yuji Itadori. Makikita din natin dito si Panda guys, pero nagsasalita pa rin siya. Kaya medyo nagulat dito itong si Nobara Kugisaki habang sinasabi na all throughout this time, sa tinaba-haba ng taon guys. Dahil alam nyo naman 68 years ang nakalipas at ngayon dito sa ating current timeline sa chapter na ito, 69 years nang nakalipas, nakakapagsalita pa rin daw itong si Panda. Na sinagot naman itong si Panda na honestly hindi daw ganun, na every time na gusto niya magsalita, makakapagsalita siya. Depende na lamang kapag nasa kondisyon siya saka siya makakapagsalita at nagkataon lang na ngayong araw ay nasa kondisyon nga siya. But proceeding sa plano na binabanggit nitong si Yuji Itadori guys, ang dalawa sa pinaka-importante na individuals na kakailanganin niya para sa gagawin nilang countermeasures
ay itong si Nobara Kugisaki at ang kanyang best of friendo na si Todo. Silang tatlo ang magsisilbing pinaka-importanting mga catalyst para masigurado na kahit na walang sorcerers na isisilang sa susunod na henerasyon, magiging secured and safe pa rin ang humanity. Ang naging response naman dito guys nitong si Nobara, kinakabahan daw siya dahil akala niya baka itong si Todo at itong si Yuji ay naging senile na, naging matanda, naging mga ulyanin na hindi na pwedeng mag-engage pa sa battle at hindi na pwedeng isama pa sa kung anong mga battle strategies at plano. But that does not seem to be the case dahil ayon dito kay Nobara kung may kinalaman daw ang curse technique at ang cursed energy ni Sukuna kung bakit ganito pa rin ka-fresh itong si Yuji, most likely hindi din maapektuhan ang isip niya. At dito naman guys kay Todo, I think hindi din yan problema dahil tulad nga ng nabanggit natin sa chapter 23, malakas pa rin siguro si Todo guys dahil nagawa nga niyang i-infiltrate ang loob ng Nonax at ma-share kay Yuji kung anong mga pasikot-sikot dito. However, that was not confirmed, pero kung nagbabasa kayo guys at may reading comprehension kayo, napaka-common sense nun dahil wala siyang ibang panggagalingan ng impormasyon kung hindi niya i-infiltrate first hand. Para sa apat na plano na naisip nitong si Yuji, ang pinakauna ay ang pag-create ng mga bargers tulad ng ginagawa noon nitong si Tengen Sama. Hindi lang yon guys, since merong mga current sorcerers pa ngayon dahil hindi naman inalis ang cursed energy at ang cursed techniques sa mga sorcerers na present ngayon, tuturuan nila ang lahat ng mga sorcerers na ito ng kung paano mag-exorcise ng mga cursed spirit. Along with it, ituturo nila kung paano ang effective and efficient na paggamit ng mga barrier tulad nga ni Tengen Sama. In that way, kahit papano, magagawa pa rin nilang ilesen ang pag-appear ng mga cursed spirit even up to the future. Dahil ayon dito kay Yuji Itadori guys, ang mga barriers na nakikreate nitong si Master Tengen ay sustainable kahit na wala ng mga sorcerers. Siguro sa pamamagitan ng cursed object, sa pamamagitan ng mga cursed tools. Ang pangalawa naman na ihahanapin nila ang lineage, ang bloodline kung saan nanggagaling kadalasan ang mga physically gifted, ang mga heavenly restricted na individuals. Dahil alam nyo naman guys, kung wala nang cursed technique, wala nang cursed energy, ang magiging pinakameta sa next generation ay ang mga heavenly restricted. Na alam nyo na guys kung anong ibig sabihin nito. Kung magkakaroon nga tayo ng sequel, mangangahulugan lang ito na ang main character ay magtataglay ng heavenly restriction. At ayon din dito kay Yuji guys, hindi naman sapat na malakas at physically gifted lang sila. Kakailanganin nila ng mga cursed tools. Kaya naman habang nabubuhay pa sila, iipon at gagawa sila ng as many cursed tool as much as possible. At ang huli at ang pinaka-importante, ang pinakamahirap dito guys, ay ayon dito kay Yuji Itadori, most likely after niyang mamatay, magiging siyang isang cursed object. At alam nyo kung anong ibig sabihin nito. Nakita na natin ito before, mukhang makikita natin to ulit. Mukhang magiging Sukuna 2.0 nga talaga itong si Yuji Itadori. Pero ngayon guys, wala siyang 20 fingers. Most likely gagawa siya ng ibang paraan para maging isang cursed object ang kanyang sarili. Hindi sa pamamagitan ng pagkalat ng mga fingers, but in a new, modern way. Ayon dito kay Yuji, kahit papano daw, bago siya mamatay, sa loob ng 200 to 300 years, makakaasa sila na hindi magkakaroon ng damage dahil sa cursed spirit. Dahil alam naman natin guys kung gaano ka-OP si Yuji. It is undeniable hanggat buhay si Yuji, mamamatay ang lahat ng mga kalaban nila. Pero tulad nga ng sinabi ni Yuji, what's important is what comes after. Dahil after niyang mamatay, doon sila magkakaroon ng problema. But still, things that are unexpected, hindi nila pwedeng i-predict basta-basta ang future. Tulad na lamang ngayon, bigla-bigla na lamang daw nag-appear mga aliens. Who knows what can happen in the future? Baka nga raw at some point, kahit wala ng cursed energy, wala ng mga sorcerers, baka makahanap pa sila ng paraan para mag-create na naman ng sorcerers from scratch. Tulad na lamang ng kung paano kung may isa sa mga individuals sa future ang kumain ng isang cursed object. Na para bang dito guys, talagang binibigyan na tayo ng hint. Habang ipinapakita pa nga dito ang kahon kung saan nakalagay ang daliri ni Sukuna na pinapangalanan na Demon Crushing Sworn Enemy. Pero ang naging sagot and response dito ni Kugisaki Nobara, buti nga daw kung mangyari yun. Buti kung may isang individual in the future na kasing tanga nitong si Yuji na willing na kumain ng bangkay ng isang tao.
ng bangkay ng isang individual tulad ng ginawa niya sa daliri ni Sukuna. At ang isa pa nga daw, hindi nga nila dito alam kung paano nila gagawing cursed object ang kanilang katawan after nilang mamatay. Na sinagot ni Yuji na yun nga daw ang isa sa mga hurdles. Isa yon sa mga struggles na kakaharapin nila, pero kaya nga sila nakikita-kita ngayon para pagplanuhan at isipin kung paano yun napupull off. Kaya nabanggit dito nitong si Kugisaki Nobara, ito ang mga panahon kung saan gustong gusto sana nilang nandito si Megumi. Dahil alam naman natin guys, si Megumi ang isa sa pinakamatalino sa kanila. However, wala nga siya dito ngayon na dahilan kung bakit ang daming fans ang nagsasabi na patay na itong si Megumi Fushiguro. Pero tulad ng binabanggit ko sa inyo guys, walang confirmation. At ang general rule sa loob ng kwento ng JJK guys, as long as walang confirmation ng death ng isang character, hindi pa sila patay. Tandaan nyo pa ba nung inaakala natin na patay na si Nobara pero walang confirmation na patay na siya, eventually sa final battle kay Sukuna bigla na lang siya nag-appear. Kaya let us not accept na patay na si Megumi just now. Ngayon, switching of scenes guys at makakarating tayo ngayon kay Jabaroma at dito kay Usami. At kitang-kita nyo naman, perfect shape na ngayon si Usami. Wala na siya sa state kung saan talagang disfigured ng kanyang katawan after niya subukang labanan si Dabura. Ngayon ang plano ng dalawang ito kung anong gagawin nilang countermeasures ngayon. Isa sa iniisip nila at pinaplano nila is that after mawala ng mga cursed spirit, may panibago naman silang problema ngayon. Since wala ng cursed energy, wala ng cursed technique, maaaring mag-backfire ito sa mga Simurians. Iisipin ng mga humans na kung wala ng cursed energy ang mga Simurians, hindi na sila dapat katakutan. Pwede na silang labanan ng Earth gamit ang kanilang natural technology. Pero ayon dito kay Usami, hindi naman daw niya hahayaan. Gagawa siya ng paraan, sisiguraduhin niya na hindi yun mangyayari since nagkaisa at nagkasundo na nga ang dalawang panig. Idinagdag din dito nitong si Jabaroma na may isa pa silang problema, maging ang Muro daw. Oo, alam natin kung gaano ka-OP ang stones na yun na nanggaling sa Simuria, pero since sa ginawang process, sa ginawang ritual of harmony nitong si Maru, kinailangan yon. Isa yon sa importanteng sakripisyo, hindi na daw ganon kalakas ang Muro ngayon. Hindi man nasa ng cursed energy nito, hindi man nakuha ang lahat ng cursed energy nito sa ginawang ritual, hindi na ito ganon kalakas. Hindi na ganon ka-potent ang amount ng cursed energy ng mga Muro. Kaya ayon dito kay Usami, hindi na ganon kalakas na bargaining ship ang Nonax. Dito din guys ay makikita natin na may ginawa si Yuji na parang ginawa din ni Gojo Satoru before. Yun ay ang pagtakot sa mga higher-ups. Since iniisip ng mga higher-ups na gawa ito ni Maru, baka mag-backfire nga ito kay Maru. Baka magalit ang humans, ang Jujutsu Society kay Maru at patayin ng mga Simurians. Kaya ang ginawa dito ni Yuji ay ang mag-create ng statement, ng isang record, na kung saan sinasabi niya na ang lahat ng ginawa ni Maru ay plano niya. Pinagawa niya lang yun kay Maru pero siya talagang nag-isip nun. Rason kung bakit hindi nila pwedeng galawin si Maru. Dahil kapag ginawa daw yon ng mga Jujutsu higher-ups, si Yuji ang makakatapat nila. Nakita na natin ito before and I think hindi nila uulitin ang pagkakamali na ginawa ng mga Jujutsu higher-ups noon sa panahon ni Gojo. Then another switching of scenes guys, makikita natin ang isang balita na kung saan ayon dito na elite pala ang laban noon ni Sukuna at nitong si Gojo sa loob ng Shinjuku. Ang video at ang footage daw na yon ay paulit-ulit na ina-upload, dine-delete, ina-upload, dine-delete ng paulit-ulit hanggang sa napakarami na ng mga humans ang nakapanood nito. Pero ngayon, nag-appear na naman ang demon na yon na pinatay noon ni Gojo Satoru at kaya ito nagkokos ng isang napakalaking balita sa buong mundo. Ang demon na tinutukoy dito ng news anchor ay walang iba kung hindi itong si Divine General Mahoraga. Ayon sa kanila, 69 years ago, pinatay at pinalubog na ito ni Gojo Satoru. Pero ngayon, nag-appear na naman ito sa Tokyo. Buti na nga lang daw may nagpakita na isang alien na may 3 mata at pinigilan ito. Pinatay ito. Pinalalabas nila dito na para bang isang hero itong si Dabura na pinigilan si Mahoraga na i-take over ang mundo. Siguro isa ito sa kinreate na propaganda ng Jujutsu Tech para hindi pasamain ang itsura at ang image ng mga Simurians, para hindi ito mag-cause ng kaguluhan at hindi mag-retaliate ang iba pang mga humans. Dahil dito tuwang-tuwa ang news anchor at para bang pinupuri niya pa talaga si Dabura. We also then get to see na nandito na itong si Wiwi at ang kanyang mga anak
o baka mga apo. Makikita din natin dito guys na hindi talaga ito si Maymay. Si Wiwi ito at binago niya lamang kanyang hairstyle na para bang ginagaya niyang kanyang elder sister. At ang malupit dito guys, ang mga apong ito or anak ni Wiwi ay lahat marunong gumamit ng crows na kaya ding mag-film, mag-create ng footage. At nilamangan pa nila dito si Maymay. Kung si Maymay noon mga crows na may dalang camera lang ang nakikreate, ang mga batang ito sa New Shadow Style or sa Shin Kageryu ay kaya ding mag-create ng footage na kasama ang mga cursed spirit. Tama kayo nang narinig guys, makikita ng mga tao ang cursed spirit sa pamamagitan ng mga crows na ito. Na oo, ikinakabahala nila at first dahil kung gagamitin daw ito without permission pwede itong mag-cause ng gulo. Pero kahit papano alam naman nila na hindi ganun katanga si Wiwi. And for the final pages ay makikita natin guys na naglalaro sila ng baseball. Meron itong ipinapakitang significant na meaning na para bang ito ay ang way para makapag-usap daw ng mahinahon, maayos at maging visible ang kanilang conversation. Isa din ito sa mga maayos at peaceful na way ng matatanda para mag-exercise while also enjoying the moment dahil nakita natin guys habang nagkakaroon nga ng conversation sa gitna ni Usami at ni Jaba Roma, naglalaro nga sila ng catch. Rason kung bakit maging ang mga batang ito, si Cross, si Yuka, si Tsurugi at itong si Maruy naglalaro din habang nag-uusap-usap. Sineshare nila ang kanilang past experiences tungkol sa Simuria, tungkol sa Earth, at para bang getting to know each other stage na naman sila but on a more friendly level. Then makikita natin guys for the final scene na nandito ang babae na nakita ni Dabura before, ang chef ng Jujutsu Tech. Nakausap itong si Yuka. Tuwang-tuwang babaeng ito dahil nakasurvive at nabuhay itong si Yuka at nawala pa ang kanyang cancer. Pero nalulungkot naman itong si Yuka para dito sa babaeng ito. Dahil kapalit nun, kinailangan namang umuwi ni Dabura. Na sinagot ng babae na okay lang kahit papano na-meet at nakilala naman niya si Dabura. Not until makikita natin ang gulat na mukha nitong si Yuka habang tumitingin sa atin dahil may tumunog dito guys na para bang nauntog sa pinto. At kung tatandaan nyo, nauntog sa pintong ito dati si Dabura dahil nga sa kanyang sungay, tumama ito sa pinakakanto ng kanilang door. The very same sound na nakita natin doon ay ang parehong sound na ipinakita sa scene na ito. At sa paglingon ng babaeng ito at nitong si Yuka, gulat na gulat sila. Which might mean na itong final panel na ito ay bumalik si Dabura papunta sa Earth. Kinancel niya lang talaga ang taming ritual kay Mahoraga para mabuhay itong si Yuka at inayos niya lang ang gulo sa mga diskunte sa loob ng Simuria. At ngayon, bumalik siya sa Earth. However, this is where the chapter and where the spin-off Jujutsu Kaisen Modulo ends. Nag-enjoy ba kayo guys? Napakalupit na spin-off nito. And for sure, sa loob ng half a year na pagtalakay natin ng mga chapters ay nag-enjoy kayo. But don't worry, even after this, magkikreate pa rin tayo ng mga match-up videos at mga theory sa possible na upcoming sequel. Kaya para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.